At ayun na nga mga master, nagpaplano ka ba magbuo ng bisikleta pero hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, okay? So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung pagbubuo ng wheelset, kung ano nga ba yung dapat mong i-consider bago ka bumili o bago ka magbuo ng pyesa mo, okay? So natalakay na natin yung ilang katanungan ninyo tungkol sa pagbubuo ng bisikleta. Kung uunahin ba yung frame, uunahin ba yung ganito, uunahin ba yung ganyan. So ngayon, ang pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong i-considera kapag ikaw ay bibili o magbubuo na ng wheelset. Okay, kung interesado ka rito, standby ka lang. Alright? Babalik ako. Alam nyo mga master, ganito yan. Kapag magbubuo ka ng isang bisikleta, kailangan, gaya ng sabi ko before, unahin nyo muna yung wheelset. Unahin nyo muna yung frame. Okay? Pag nakabuo kayo ng frame, kahit ano yung bisikleta ang binubuo nyo, gravel bike, road bike, MTB, lahat yan, hybrid, touring bike, lahat yan, ang kailangan nyo munang unahin, parang pinaka the best na hindi kayo magkamali, ay frame set. Okay? Bakit frame set? Kasi sa frame set, mga master, doon mo makikita kung ano yung ilalagay mong wheelset kapag nakita mo yung lagayan niya ng wheelset, gaya ng lagay na sa Ford. Makikita mo kung ano yung dapat mong ilagay. Kung QR ba o through axle. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin yung wheelset na kailangan mong bilhin ng mga pyesa para hindi ka magkamali. Okay? Ganito yan. Kapag bumili ka ng frame set mo, makikita mo na kagad, unang-una mo i-considera kapag magbubuo ka na ng wheelset, ay kung through axle ba yung frame set mo. Kung through axle ang frame set mo, kailangan ang bibilin mo yung hub mo, yung hub na through axle din. Dapat. Okay? Dapat through axle din yun, ha? Kung hindi nyo alam yung through axle at quick release, yung through axle, yung diretso pinapasok. Okay, diretsong pinapasok, wala yung fork mo, walang nakaganyan. Bilog lang siya, tapos axle to axle lang siya. Karaniwang nakikita yung mga ganon, mga master, sa gravel bike. Okay, bibihira ako nakakita nun sa mga road bike or sa MTB. Sa MTB, mga TH, karaniwan mga naka through axle yan. Okay? So, titingnan nyo mabuti muna ay yung through axle, kung quick release o through axle. Ngayon, kapag ka nakita nyo yung quick release na o through axle, so, lista nyo na. Through axle or quick release na hub. Okay? Lista nyo na. Kung through axle kayo, lagay nyo through axle. Kung quick release kayo, lagay nyo quick release. Okay? Yun ang kailangan nyo munang hub. Okay? Sumunod. Titingnan nyo rin ulit yung hub na bibili nyo kung pang road bike. Okay? Kung pang road bike, kung pang MTB, kung pang gravel bike. Actually, yung gravel bike tsaka road bike, pareho lang naman siya. Pareho lang naman siya ng holes. Pareho lang naman siya ng sukat. Ang MTB tsaka hybrid ang magkapareho, karaniwan. Ang road bike at gravel bike, magkapareho yan ng holes. Magkapareho yan ng sukat. Okay? So, ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawa i-consider nyo. Kailangan yung tingnan kung yung holes ng hub nyo ay kung ilan. Okay? Pangatlo na pala to. Yung pangalawa, i-consider nyo kung pang gravel bike, pang road bike ba o pang MTB yung bibili yung hub. Kasi baka mamaya malito kayo. Bili kayo ng bili ng hub. Sige, pagbilin nga po ako ng true axle na hub. Diba? So, anong true axle? Pang road bike, pang gravel bike? So, sabihin nyo kagad, pang road bike po, pang gravel bike, pang MTB po na hub, na true axle, meron po kayo available. Ganun kagad. Okay? Pangatlong i-consider nyo, kung ilang holes. Okay? Kung ilang holes. Pag sa MTB, mga master, karaniwan, yung holes na bibili nyo is magde-determine doon kung ilan yung butas. Okay? Merong kasing hub na 32 holes pang MTB. Merong 36 holes na pang MTB.
Ang gravel bike, road bike, karaniwan may 24 at merong 28. Yun yung mga standard naman eh. Okay? So, yun yung kagad ang titignan nyo sa hub. So, pag nakita nyo, sige, pang gravel bike yan, pang road bike yung hubs na yan. Okay, through axle. Okay, through axle na. Tignan nyo kagad kung ilang holes. Alright? Bakit ko sinasabi? Mamaya malalaman nyo kung bakit ko sinasabi na tingnan nyo kung ilang holes yung nabili nyo. Alright? So, ngayon, pang-apat na kailangan nyo i-consider. Kailangan pag bumili kayo ng rim nyo, dapat same holes ng hubs nyo. Huwag na kayong mag-convert. Huwag na kayong mag 36. Kasi 36 holes kasi yung hubs ko eh. Kaya nakuha ko lang 32. Okay lang ba yun? Hindi, sige patayin natin yung butas. Huwag na kayong mag-ganon. Para iwas tunog-tunog, iwas langit-ngit, iwas disgrasya. Pinaka the best kasi may ginawa naman silang bolt on na kagad eh. Bakit kailangan ka pang di ba? Unless kung nagkamali ka at wala ka ng pambili. So, yun ang gawin nyo mga master. Kapag nakabili na kayo ng hubs nyo, na pang road bike, na pang MTB, nakabili na kayo, ganun ang gawin nyo. Sunod nyo na yung rim na mismo. Pagka nakakuha na kayo ng rim, tawag nyo kagad. Ilang holes po yung rim nyo na yan? 28 holes to. Gravel road. Okay po, sige po, kunin ko yan. Kung binubuo nyo MTB, ilang holes po yan? 36 holes po kasi yung hubs ko eh. Meron po ba kayong 36 holes? Pag sinabing 36 holes to, sige, fire. Kunin nyo na kagad yun, 36 holes. So, pantay. 36 yung butas, parehong hubs, pasok na pasok. Alright? At sumunod mga master, kailangan nyo rin i-consider to ha. Titingnan nyo mabuti kung nagpaplano kayo na mag-tubeless. May mga rim kasi na hindi ready pang tubeless. Okay, may mga rim na hindi pwedeng pang tubeless ha. Bukod dun sa hindi pa pwedeng pang tubeless, meron din mga goma na hindi pang tubeless kung naka-MTB ka or naka-gravel bike ka. So titingnan nyo yan. Pag nakita nyo yung goma nyo may nakalagay na TR sa MTB, kung may nakalagay na TR, tubeless ready, go, fire, kunin nyo yun. Pero kapag hindi, karaniwan naman mga naka-wired, yan naman ng mga hindi mga tubeless ready, hindi yung mga TR. May review tayo niyan, yung TR na yan, yung mga goma natin, ang mga folding. Silipin nyo lang yung mga episode natin na Maxis, makikita nyo kagad yung sinasabi kong TR sa gulong. Sumunod, syempre, depende pa rin sa budget nyo mga master ha. Kung ang ilalagay nyo pillar spokes or kung mumurahin o may mga sumunod. Gaya ko, ang ginamit ko yung sumunod, yung Richman lang ang ginamit ko. Hindi ko kaya yung pillar spokes. Medyo mahal kasi siya. Okay? So, yung pillar spokes, alam ko mga 2,000 plus or almost 2,000, mga ganun. Depende yan sa shop na pupuntahan nyo. Ako, ang ginamit ko yung Richman. Sumunod lang yun doon sa kahit pa paano medyo may tibay na rin. Hindi naman siya ordinaryo na spokes. Okay? So, pag bumili kayo ng spokes, sabihin nyo rin dun sa bibilan nyo, pang 32 holes lang po yung bibiling ko. Pang 28 holes lang po yung bibiling ko. Hindi pwedeng basta kayo bibili ng spokes nyo. Hindi pwedeng basta lang kayo bibili ng spokes nyo. Pabili nga po ng spokes, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng para kayong bumili lang sa tindahan ng candy. Hindi pwedeng ganon. Alamin nyo, merong sukat din yan mga master, kung ilang sukat. Hindi dahil 29er 29er. May iba't iba kasing lapad ang 29er na spokes at meron silang iba't ibang nipis. Meron silang iba't ibang standards. Kasi may mga rim set na may mga inlet. Okay, may mga holes din yan eh. So ngayon, kunin nyo lang yung specification ng kailangan yung spokes or mas maganda, pinaka the best, kung hindi nyo kabisado yon, dalhin nyo yung hub nyo, dalhin nyo yung rim set, yung rims nyo, dalhin nyo na mismo sa bike shop para mai-align na din nila. Yun ang pinaka the best. Dahil yung mga mekaniko, yung mga mag-a-align, mas alam nila kung ano yung ilalagay nilang spokes. Pamimiliin ka lang nila kung magkano yung, kung ano yung fit sa budget mo na brand ng spokes na kailangan mo. Alright? Ayun lang mga master. Sana natulungan kita sa iyong problema pagdating sa pagbubuo ng iyong wheelset ha. Tandaan nyo mabuti yung sinabi ko ha. Pero bago yan master, sagutin muna natin ang ilang katanungan sa ating segment. Itanong mo! Okay, welcome sa Itanong Mo kay Papa Jack. Okay, meron tayong 3 katanungan dito mga master.
Mula ito kay Top Trading 101. Shoutout sa iyo, Master Top Trading 101. Ang tanong niya, Sir, 32 teeth, 1 by lang ang crank ko. Ano po ang magandang cogs? 10 speed. Alam niyo mga master, meron 10 speed na nagre-range ng 40, 42, 46. Meron pa nga eh. Meron pa nga 50 eh. Okay? So, depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyong setup. Pero, syempre, yung ibang mga ganong range, 46, 50, mga nakags, ibang ano na yun, mga aftermarket na yun, hindi na Shimano yun. Kasi si standard na Shimano, pag mga 10 speed, karaniwan, mga 42, 40, mga ganun lang siya, hanggang 46, the most. Pero, hindi ko alam kung may mga papasok sa 10 speed na Shimano nyo. Okay? Pero, balik tayo sa tanong mo, 32 by 10 speed. Okay na siguro kahit mga 46, Master. The best na yun. Okay na yun. Hanap ka lang ng 46 o 42. Okay na yun. The best na yun. May pang-ahong ka na nun kahit papano. Alright? Sumunod natin mga Master. Siyempre, mula kay Orlando Lagumbay 293. Master, bakit mabigat padyakan ang 27.5 kesa sa 26, sir? Shoutout sa iyo, Master Rolando. Hindi ko alam kung anong sasagot ko rito. Mabigat padyakan ang 27.5. Ano yung mga master, syempre, 27.5. Nagdagdag yan eh. Nagdagdag ng bigat sa frame eh. Ang 26er kasi syempre yung frame yan, compact lang. Ang 27.5, kumbaga 26 ang frame mo, tapos naging 27.5, gumanon siya ng konti. Kung naging 29er, gumanon siya ng konti. So, ganun lang yan mga master. Tapos, magbabari pa yung weight niyan. Depende sa goma na gagamitin mo. Kung nakagoma ka na makapal, bibigat lalo ang 27.5. Kahit naman naka 26er ka, kung makapal ang goma mo, talagang nabi ang goma mo, talagang bibigat yan. Okay? Sumunod dyan, master, kung ang gamit mo na bike naka-suspension, tapos bakal sa 26er o sa 27.5, mabigat talaga yan. Okay? So, kung gusto mo mapagaang yan, meron tayong mga tinuro dyan sa video natin na pampagaang ng bisikleta. Paano natin pagkagaangin. Alright? Ang sumunod natin, mula kay Jimbo Aragon 1106. Okay, shoutout sa iyo, Master, ha? Ano ba ang pwedeng i-match na cog speed sa 38 by 24, sir? Ano ba ang pwedeng match na cog speed? Okay, ano daw cogs ang match sa 38 by 24 na crank? Okay na ba yung 8 speed na cogs? Kung naka 38 by 24 ka, okay na yung ano eh. Kung 8 speed yan, wide range yan mga master. Wide range yan. Or baka mamaya, depende sa bike mo, may mga mid-range kasi na bisikleta na naka 8 speed pero cassette type na. Okay? So kung 38 by 24, gamit ka at least mga 46, 42, 46. Okay na yun. Tapos, depende pa rin yun, master, sa ginagawa mong pag-ahon, ha? Ginagawa mong pagbiyahe. Kung puro ahon ka, mag-46 ka. Kung hindi ka kasi pwedeng gumamit ng 50 na cogs, 50 na cogs, or 51 sa 2x mo kasi magka-cross-chain ka. Okay? Usually, ginagamit ng mga 50, 51. Standard naman yun sa 1x. Okay? Ayun lang. Sana nasagot ko ang inyong katanungan. Hanggang sa muling kasagutan dito sa ating itanong mo kay Papa Jack. Oh, ayun na mga master. Maraming salamat. Hanggang dito lang muna po tayo, ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Siya nga pala mga master, follow nyo rin ako sa ating TikTok account, Bike Talk with Papa Jack. Okay? Antayin ko kayo doon. Mag-comment kayo mga master, ha, para at least kwentuhan tayo doon. Okay? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa atin. At shoutout nga pala kay Master Tejano. Ayan, ating pulis na kaibigan mula sa Roosevelt Bicycle Center. Sila yung mga kaibigan natin ng mga pulis na nag-checkpoint sa mga bad guys. Alright? Shoutout sa iyo, Master, tsaka sa misis mong malakas. Grabe yung lakas ng misis mo, Master. Mas malakas pa sa atin, no? Sige, Master. Ingat kayo palagi, ha? Sige, hanggang dito na muna po tayo. Palaging tandaan. Malawangin ang kalaman, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Muli, paalam. Ciao.